Good morning, Sir Harold. Bati ni Selena sa amo bago nilapag ang kape nito sa mesa. Umupo ang lalaki sa recliner nito at sinimsim ang laman ng tasa. Thank you. Pahanda na lang ako ng mga papeles na gagamitin natin mamaya. Yes, sir. 20 minuto na mula nung magkita sila nito sa lobby. Pumasok sa elevator at umakyat ng opisina, pero kahit isang beses, hindi pa siya tinignan ni Harold sa muka. Isang malamig na good morning lang. Tapos na. It was professional, but not accommodating. At para sa puso ni Selena, na may munting pagtingin sa boss, dismayado siya. Narinig niya ang maagang namatayan ng asawa si Harold. Nasawi, dulot ng komplikasyon sa panganganak ng babae. Kaya, hindi na nagtangka pang umibig muli ang kanyang boss. The woman, Patricia, birthed his quintuplets. Kahit si Selena, napahanga sa katatagan ng babae, nabuhayin ang 5 bata. It was a high-risk pregnancy na tinutulan ni Harold, pero gustong ipagpatuloy ni Patricia ang pagbubuntis. Kaya kinailangan nilang tanggapin ang resulta ng pinili nitong desisyon. Ngayon, mag-isang binubuhay ni Harold ang 5 anak. It was simply tragic. Ba't nakatulala ka pa rin dyan? Move quickly. Untag ng boss si Selena. Tumikim siya. Sorry sir, may iniisip lang po. Dapat, nasa trabaho ang buong atensyon mo. I know you're just substituting for Miss Sharon. Pero kung may matututunan ka man sa pagsistay mo dito, sana yon ay ang attentiveness at attention to detail. Importante yon para sa isang sekretarya. Napapahiyang yumuko si Selena. Aminado siya na sinasabayan niya lang ang gusto ni Harold. It was her first time doing this job. Ang sabi kasi, 1 buwan lang siya bilang sekretary ni Harold. Hindi gaanong busy ang kumpanya ngayon kaya nag-take ng leave si Sharon at siya ang nirekomendang kapalit nito. Noted, Sir Harold. Anyway, siguraduhin mo na maayos ang pagkakasilid ng bawat papeles sa mga folder. Ayoko maulit yung nangyari last time. Nabuhos ang files kay Mr. Perovia. Kinailangan mo pang lumuhod sa harap niya para pulutin ang lahat ng papel? Hindi ko po yan sinasadya. I'll do better next time. Sana nga. I want you to be the best. As an assistant, ang kilos mo, magiging refleksyon yun ng branding ko bilang boss mo. I don't want them to think I hire clumsy people. Di maganda yun para sa mga investor natin. Do you think they will trust me? Kung ang mismong sekretarya ko lalampa-lampa? Huminga ng malalim si Selena at tumango. Ngumiti siya kay Harold bago nagpaalam sa nagmamadaling lumabas ng opisina. Sumandal siya sa pinto at impit na napasigaw sa inis. Selena, it's your mistake anyway. Tama naman ang sinabi ni Harold. Kastigo niya sa sarili. Pero ang aga-aga pa, kailangan ba talaga maging ganun siya ka-harsh? Kulang siguro sa aruga ang lalaking yun. Pumunta siya sa kanyang kasamahan upang masiguro na handa na mga gagamitin mamaya sa meeting. Tinawagan niya rin ang mga panauhing dadalo bilang confirmation. Inayos niya ang ekspresyon at pumasok sa opisina ni Harold. Natagpuan niya ang lalaki na nagre-review ng mga dokumento. Kinatok niya ang mesa nito. Sir, ready na po ang conference room. Are you okay? Sinipat ng lalaki ang kanyang muka. I'm sorry if I went too harsh. Mainit ang ulo ko kanina mula sa bahay kaya ganon. I recommend jogging before going to work, sir. Nakakatanggal po ng stress yon. Pinulot niya mga dadalhing gamit at ngumiti. Tara na po, sir. Let's go. Isang payak ng ngiti ang makikita sa labi ni Harold. Kumalma ang pagtahip ng kaba sa dibdib ni Selena nang makumpirma niyang hindi naiinis ang lalaki. Masaya na siya ulit doon. Sa maikling panahon na pagiging magkasama nila sa bawat lakad, kahit papatungko lamang yun sa trabaho, may sense of dependency na nabuo sa puso ni Selena. Gwapo si Harold, successful at mabango pa. It's just a simple crush. Marinig niya lang mula dito na good job ang performance niya. Kontento na siya. So, girl, anong plano? Tanong ni Peach nung magkita sila sa isang mall.
Plano saan? Kay Harold, paano yan? Crush mo lang si sir mo? Dapat ba may gawin agad kung may gusto ka sa isang tao? Di ba pwedeng masaya na ako makita siya sa malayo? Sabi niya habang namimili ng damit. Gosh, 5,000 para sa dress na to, ang mahal ha? Selena, papaalalahanan lang kita. Dati bumibili ka ng dress sa tig 20,000. Ano ba naman yung 5K na yan, di ba? Wala akong pera, tapos na ako sa rich, spoiled era ko, Peach. Gusto ko na bigyan ng maayos na retirement life si na mama at papa, so nope, bibili na lang ako online. Baka may mura pa dun. Napangiwi si Peach sa kanya. I can lend you some money. Di mo kailangan tipirin yung sarili mo, girl. No way. Di naman porke bumibili ako ng mura, tinitipid ko na yung sarili ko, no? Napaisip naman ang babae. You know what? May great idea ako. How about you marry a rich man? Tapos papipilitan ako makasama sa lalaking hindi ko gusto. Huh? You don't have to marry someone you don't like. Di ba gusto mo si Harold? Kapag napaibig mo siya, magiging loyal na misis ka. You will love him and his children. Pagsisilbihan mo siya habang buhay, and in return, he will provide for you. Di ba maganda yun? I really don't think that's possible. Imagine mo ha, 7 years na siyang single. Hindi naman gold ang mga mata ko para masilaw siya sa akin. Ilang linggo niya na ako sekretary and nothing is happening. Natawa si Peach. Sa bagay, I'm just giving you ideas, okay? Kung ako si Patricia, kikiligin ako maging sa kabilang buhay. Hindi naganap ng second love si Harold eh. Yeah, kakaingit no? Kung di siya nawala, siguro isa pa rin silang happy family ngayon. I wonder why bad things happen to good people. Umiling ang kanyang kaibigan. Ganun talaga. Puno ng misteryo ang buhay. Anyway, let's go. Ito na ang bibilin ko. Are you sure you're not buying the 5,000 dress? Girl, Noche Buena na namin ang presyong ganyan. Hard pass. Nagtagal sila ng isa pang oras sa department store bago bumaba sa parking lot ng mall. Isang paper bag lang ang dala ni Selena. Laman ay ang sticky notes at felt tip pen na madalas niyang gamit sa opisina. Bilang regalo sa sarili, bumili na rin siya ng isang sexy na panty. Thank you for joining me tonight ha. Alam kong busy ka pero sumama ka pa rin. Sabi ni Peach. You're welcome dear. Ngayon lang ulit tayo nagkasama dahil sa trabaho natin. It's good to talk and have fun sometimes. Hinawi ni Selena ang buhok at ngumiti. Isang puwersa ang tumamas sa kanyang tagiliran. Nabitawan niya ang paper bag na dala. What the fridge? Ba't may mga bata dito? Nagtutulakan ng 2 batang lalaki at mukhang balak pa nilang mag-away. Naapakan ng paper bag ni Selena kaya napunit ito. Sumabog siya dahil sa inis. Both of you? Tumigil nga kayo? Where's your mom, ha? Ba't kayo nag-aaway dito sa parking lot? Hinila niya ang 2. Sinalubong siya ng 3 babae na bata rin. Philip! Keelan! Sigaw ng mga ito. Magkakilala kayo? Good! Bumalik tayo sa security at ipatawag natin sa help desk ang parents nyo. Makukulit pala kayo Talak niya. No, we're not makulit. Nag-aaway lang naman kami tapos nakisali ka. Kasalanan ko pa. Kayo na nga itong nakatama na ibang tao? Get off me! Susumbo kita sa daddy ko! Tilipan ng batang sikilan. Napairap siya. No way! Nasira ang pinamili ko. Binangga niyo pa ako tapos ni isang beses hindi kayo nag-sorry. If your parents cannot discipline you, ako ang sasabon sa inyo. Girl, Selena, I think you should just let it go. Pag-awat ni Peach mula sa likod. Hindi bestie, gabi na tapos sa labas sila at walang kasama. It's clear na pasaway talaga ang mga batang ito. Lumingon ka na muna please. Pakiusap ng kaibigang si Peach na sinigundahan ng tili ng mga batang babae na nanonood. Tati! Si Keelan at Philip inaaway ng babae! Humarap siya at agad binitiwan ng 2 bubuet. Sakto namang nakita niya si Harold na yumuko para pulutin ang sirang paper bag sa simento. Nalaglag ang pulang panty mula sa loob. Natigilan ng lalaki na para bang hindi alam kung pupulutin ba yun o hindi. No! Ako na! Sigaw niya dito. Hindi nakinig si Harold. Kinuha nito ang panty at mabilis pinasok sa paper bag.
Is this yours? Oo. Mga anak mo ba to, sir? Yes. Kids, dito kayo. Napalunok si Selena. Oo nga't 5 ang mga bata. Hindi man magkakapareho ng height, magkahawig naman ang muka. That's nice, sir. No. I saw what happened. I'm sorry kung naabala ka nila. Makukulit ang mga batang ito. Yung bantay nila, pinapasok yung mga pinamili namin sa van. Kaya hindi na malayan, agad na nakalayo na pala ang mga bata. Is the panty alright? Kung may punit, babayaran ko. I can buy you a new one if you want. Masama ang tingin ni Philip at Killan sa kanya. Samantalang ang 3 babae naman nagtataka. Who is she, Daddy? Secretary Gonzon. Tawagin niyo siyang Tita Selena. Nagtatrabaho siya sa opisina. Well, she's crazy. Hinila niya kami ni Killan tas sinigaw-sigawan niya kami. Pinoprotektahan ni Selena ang sarili. Sir, with all due respect, masasama yung mga batang yan. Hindi man lang nagsorry pagkatapos akong banggain tas inaway pa ako. Dadalhin ko pa nga sana sila sa helpdesk para hanapin ang parents nila, nandiyan naman na kayo pala. Napahilot si Harold sa sentido. Itinikom ni Selena ang bibig. Baka iniisip nito na masyado siyang immature. Philip, Killan, say sorry. Go on. Ayoko. I don't like her. Sagot ni Killan. Me too. Inaway niya kami. Just do it para makauwi na tayo. Sabi ng isa sa mga batang babae. Leslie is right. Sige na, para makaalis na tayo dito. Nagtutulakan ng mga bata paharap kay Selena. Binigay niya kay Peach ang paper bag na hawak. Inilahad ang kamay kina Killan at Philip. Truce? Bati na tayo? Panimula niya. I'm sorry. Unang lumapit si Philip sa kanya at nakapagkamay. Sorry. Sumunod si Killan. Okay na, mag-iingat kayo sa susunod. Yes. Tumango si Harold sa mga anak bago bumaling sa kanya. Are you sure your package is okay? Check it again. Kung may sira, palitan natin habang nandito pa tayo sa mall. Hindi na sir, mauna na po kami ng kaibigan ko. Drive safely, Sir Harold. Ngumiti ang lalaki sa tumalikod kasama ang mga bata. Good evening, Selena. Good evening din sa inyo, sir. Nagmamadaling umalis si Selena habang hila-hila si Peach. Kumikinang ang mga mata ng babae. Siya nga, girl. I used to think filter lang yung nagdala ng kapugian niya sa picture but I'm wrong. Ang gwapo-gwapo niya. Nakita mo ang reaksyon ng mga anak niya. Hindi ako nagustuhan. Well, ayoko rin sa kanila kasi maligalig. Mukhang pasaway din. Except dun sa mga babae. Mukhang mababait naman. Walang magagawa ang mga yon kapag nahook mo na ang papa nila. Di bale na lang, Peach. Baka karmahin pa ako. Tumawa si Peach. That's true. Teka, okay lang ba yung panty mo? Nadumihan konti pero hindi naman napunit. Lalaban ko na lang mamaya. Pagdating sa bahay, in-stalk ni Selena ang account ni Harold. Nakita niya ang picture ng mga bata sa nakaraang Pasko. Wala itong ibang larawan, maliban doon. Kumatok sa silid niya ang kanyang Papa John. Selena, hindi ka ba kakain? Nagluto ng sabaw ang mama mo. Mamaya na po, busog pa ako pa. Well, dyan na ng bill natin sa kuryente. Masakit ang tuhod ni mama mo. At may naasikaso rin ako sa garahe kaya pwede ba ikaw na lang mag-asikaso nun, Selena? Sure pa, bayaran ko na lang online. Pwede na yun ngayon. You and Mama don't have to go out. Tumayo siya para pagbuksan ng pinto ang ama. May pambayad na tayo. Sige, salamat anak. I should not bother you with this. I'm sorry. Pero sumasakit na ang kasukasuan namin ng mama mo. Iniwas ni Selena ang mga mata. Hindi niya matignan ng ama sa takot na maluhan na lang bigla. You can rely on me, Papa. I'm a big girl now. I'm grateful, Selena. Salamat ha. Matutulog na kami ni mama mo. You should sleep early. Sige po. Sinara ni Selena ang pinto at pinindot ang cellphone. Nagkaroon ng heart sa photo ni Harold mula sa kanya. Agad niyang binawi ang pag-heart at pinatay ang cellphone. Hindi niya alam kung ba't ini-stalk niya si Harold ngayon. Siguro naninibago lang siya sa imahe nito kanina kasama ang mga bata. That strict, domineering boss? Sunod-sunuran sa 5 nitong anak at hindi malaman kung paano sila kakausapin. Doon natawa siya ng bahagya. Nag-iiba talaga ang tao kapag may anak na.
Makalipas ang ilang araw, naging abala si Harold sa opisina. Nahihirapan si Selena na sabayan ang bawat kilos ng lalaki, pero ginagawa niya ang best para maging satisfied ito sa kanyang output. Sir, may schedule kayo sa isang charity gala ng mga 8 p.m. Sasabihan ko na po ba ang driver na maghanda? Tanong ni Selena sa boss habang nagpapalit ito ng damit. Sino ang kasama ko sa event na yan? Huh? Wala po nakasulat sa planner. Just you alone, sir. Do you need a companion for the event? Yes, kailangan ko ng front. Nakakapagod makipag-interact sa iba. I need someone to interrupt and give me a way out. Lihim na napangiti si Selena. Hindi niya alam na may ganito palang side si Harold. Akala niya nag-e-enjoy ito kapag pinagkakaguluhan ng mga tao. May kakilala ba kayo? I'll make a quick call, sir. Mungkahi niya. Wait. Tiningnan siya ni Harold. Inayos niya ang postura at simpleng umiti. Umiling ang lalaki. You don't need to call someone. Kung ayos na sa'yo, ikaw na lang ang sumama sa akin. Be my date for tonight. Seryoso, sir? Yes, if it's okay with you. Anong oras na rin na papalayo lang kung tatawag ka pa na iba? Tinupi niya ang planner ni Harold na tumango. Maghahanda na ho ako. Do I go home and get ready? No, may kilala akong stylist. Siya na mag-aayos sa'yo along the way. Dadaan din ako doon para sa suit na in-order ko. It's no trouble. Mas convenient ka ang ganito. Then it's settled, sir. Bumalik si Harold sa pagbabasa. Dumako naman sa mga papeles ang tingin ni Selena. Nabura ang saya sa kanyang dibdib nang makita ang dami niyang aasikasuhin. Nag-unat siya at muli ibinalik sa trabaho ang atensyon. Kinagabihan pagod na lumabas ng butik si Selena. Nakaangklas sa braso ni Harold ang kanyang kamay. Suot niya ang isang mamahaling navy blue gown at 3 inches na heels. Itim naman ang kulay ng custom-made suit na suot ng boss niya. Makinang ang Italian leather shoes at sleek back ang style ng buhok. Kundi lang siya nagutom sa paghihintay, baka ma-appreciate niya ng bukal sa loob ang kanilang ayos ngayon. Let's go. Iginiya siya ni Harold papasok sa kotse. Pinagbuksan siya nito ng pinto bago lumipat sa kabila. Huminga siya ng malalim nung ma-realize nga na date pala nila ngayon. Tapos na ang office hours at hindi lang empleyado ang trato nito sa kanya ngayon. Wala na ang distansya na nilalagay nito sa pagitan nila. Selena, akin na yung kamay mo. Bakit? Eto, sir. Inilahad niya ang kamay niya at pinagmasdan ng lalaki. Harold na lang. Huwag ka na mag-sir at opo. I just want to give you this. Binigyan siya nito ng tsokolate. Hindi kita nakitang kumain kanina. Eat this. Pagdating natin doon, we'll have a proper dinner. Thank you, Harold. You're welcome. Habang nasa biyahe, tinawagan ng lalaki ang babysitter ng mga anak. Kumain na ba sila, Manang? Let me talk to the kids. Hindi naka-loudspeak ang tawag kaya wala silang marinig. Ganon din, si Selena, hindi maririnig ng nasa kabilang linya. Inobserbahan niya lang ang reaksyon ni Harold. Baka naman nagpasaway ka, Philippa. I know you. You like pranking the staff at masama yon. Naalala niya ang batang tinutukoy nito. Napailing si Selena. Mukhang makulit nga talaga sina Philip at Kilan. Give the phone to Leslie. Siya lang at si Diana ang maayos kausap sa inyo. Stop asking for McDo. Kilan, kumain ka ng gulay. Napatawa siya ng bahagya. Saglit na lumingon sa kanya si Harold bago umiling. Alright, stop it. May pupuntahan pa akong importante. You guys behave. I have to hang up. Itinabi nito ang cellphone. You know, the kids, sometimes I wonder. Ganun din ba ako kaligalig nung bata pa? Ilang beses kaya ako napalo ni na mama at papa? Mukhang ikaw yung tipo ng bata na mabait, sir. I mean, Harold, siguro walang maipintas ang parents mo sa'yo. Actually, yes. Sabi ni mama, mahiyain ako. Lagi lang nasa isang tabi. But I want the kids to have fun. Mas maganda kung may enjoy nila ang pagkabata kasi yung conscious sila sa lahat ng bagay. Diyan nag-uumpisa yung pagiging konsentidor ng isang magulang. Just because Philip and Keelan bumped into you? Dumila siya at pabirong umirap. Natawa ang lalaki. Mukha ayaw mo ng mga bata.
Hindi naman sa ayaw, pero kapag makulit kasi, mahirap mahalin yung ganun. Imagine overstimulated ka, pagod na pagod, tas maraming kamay ang lalapat sa katawan mo. Iiyak, kasi gusto ng atensyon. You have 5 kids. I know, they can be a lot. Hindi ko sasabihin na okay lang kasi obviously, I needed to hire more help para lang mabantayan sila na maigi. Raising another human being is a big responsibility. I understand, Selena. Inayos niya ang buhok at ngumuso. Hindi naman magiging issue sa'yo makahanap ng babaeng willing mag-alaga sa kanila. I mean, you have the looks, the charm, and the money to support any woman. Sure. Pero hindi lang yun ang dapat ko isipin. I don't want to marry again for convenience. Nahihirapan ako maging open sa ibang babae. Trust is golden nowadays, Selena. Tumango siya at hindi na nagsalita pa. Mukhang may nangyari sa unang asawa nito kaya gano'n na lang si Harold mag-isip. Hindi na siya makikichismis pa sa kung ano na pagdaanan nito. Pagpasok sa malaking double door, agad na bumulaga kay Selena ang malaking chandelier sa taas ng hagdan. Ang ganda! Bulong niya kay Harold. You like that? Naalala ko yung 18th birthday ko. Sa isang malaking hotel din ginanap yun eh. Sparkling champagne, pulang sports car, bigating mga manliligaw. Nagangat ng kilay si Harold. Di ko alam na big shot pala ang sekretary ko. I'm honored to have you in my office. Dati lang yun. Bumagsak ang negosyo ng tatay ko. Wala naiwan sa amin kundi utang. Seriously, mas malaking business, mas malaki ang pananagutan. My father lost all of his hair overnight, no? Nakalbo siya sa konsumisyon? I can relate to that. Nung magkaroon ng problema sa opisina, halos hindi ako makakain sa takot. I don't want to lose everything. Dinala siya ni Harold sa isang bulwagan. Pinangunahan nito ang pagkuha ng pagkain para sa kanya. Eat well. May kita mo ako doon. If you see me looking at you, ibig sabihin nun ayoko nang kausap. You have to come and rescue me, okay? Parang undercover agent lang. Natawa si Harold. Not that intense. Sige na. Kumain si Selena habang inoobserbahan ng mga tao sa paligid. Marami siyang mga personalidad na nakikilala. Mga artista, mga opisyal na nagkalat para kilalanin ang isa't isa. Excuse me, ikaw ba yan, Selena Gonzon? Tanong ng isang pamilyar na boses. Jonah? Hi! Bating niya sa dating kaibigan. Ba't ka nandito? Sino sadya mo? Ano ba naman yung tanong na yan? Am I not allowed here? Jonah naman. Well, this is kind of an exclusive event. Ang mga dumalo inaasahang magbabayad ng 100,000 pesos. It's like an entrance fee for such a lavish event. Do I look like someone who can't afford such a price? Tanong niya sa mababang boses. Tinignan niya si Harold at natagpuan nitong may kausap na babae. Sophisticated ang suot nitong dress, bagamat mababa ang neckline. Maganda ka, but that doesn't erase what happened to your father's business. A loss is a loss, diba? So spill. Anong ginagawa mo dito? Sinamahan ko ang boss ko, Harold Flint. Familiar ba siya sa'yo? Oh, God! He's such a hunk! Pero may 5 na siyang anak. Whoever marries him again, magiging forever yaya ng mga anak niya. Ang pangit nun, no? Masama ba talaga yun? Yeah, duh. I am not that desperate. Maraming lalaki dyan na walang sabit kaya wala akong pakis sa kanya. It must be so hard for you, maging sekretary ng isang striktong boss na gaya niya. Hindi na masama. Anyway, sinong kasama mo ngayon? Si Papa. May kasosyo siya na present ngayong gabi. Nagpapabango kaya nagpumilit na pumunta dito. Pagbabahagi ni Jonah. Pareho lang naman pala tayong alipin ng pera eh. Oh no girl, my family have the money. Yung sa'yo expired na. We're not in the same caliber. Mas special ako. If you say so. Nagkibit balikat si Selena. Tumayo siya para puntahan si Harold dahil seryoso ang titig nito sa kanya habang may kinakausap sa cellphone. Excuse me, Jonah. My boss needs me. Lumapit siya sa lalaki. May problema ba? The kids. Gusto ko silang puntahan dahil may sakit daw si Leslie. It's just that I have an important guest to meet tonight. Pwede mo ba silang tignan? Just tell me if it's something dangerous para maisugod agad sila sa ospital.
Nakauwi na kasi ang babysitter at ayaw nila sumunod kay Manang. Imporma ni Harold. Agad siyang tumango. O sige, pupuntahan ko sila. Kakausapin ko si Manong driver. Thank you, Selena. Di ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Maliit na bagay lang to, sir. Enjoy the night, ha? It's good to have a devoted employee like Selena, right, Harold? Sambit ng babae sa tabi ng kanyang boss. Yes, she's diligent. Nasusunod lahat ng utos ko. That's all that matters. Tumalikod si Selena at di pinakinggan ang usapan ng dalawa. Lumabas siya ng hotel saka pumunta sa kotse ni Harold. Agad silang bumiyahe ng driver papuntang subdivision. Mag-ingat ka sa mga anak ni Sir Harold. Makukulit ang mga yun. Nakakarami na ng mga yaya kaya sumasakit ang ulo ni boss. Oh well, sinabi ni Sir Harold na tignan ko lang daw yung kalagayan nila sa loob. Wala akong balak magpaka-hero kaya. Manong no, halika na, let's go. Bumaba siya ng sasakyan at agad kumatok sa bahay. Bumungad sa kanya ang isang matanda. Miss? Selena Guanzon, sekretary ni Mr. Harold. May sakit daw po si Leslie? Oh, sabi ni Sir pupunta raw ang doktor. Hala sige, tignan mo muna kung kumusta sila. Salamat po. Kumuha siya ng goma mula sa bag at tinali ang buhok. Pinuntahan niya ang silid ng mga bata. Leslie, Diana, Ingrid, Kilan, Philip, nandito ang tauhan na pinadala ng papa niyo. Sige na, buksan niyo na ang pinto. Unang sumilip ang mukha ni Kilan. Who is she? She doesn't look like a doctor. Inutusan ako ng papa niyo na tingnan yung kalagayan ni Leslie. Open the door, saglit lang ako sa loob. Wait, siya yung babae na bumili ng red panty yung galit sa atin? Gulat na ani Philip. Lilinawin ko lang hindi ako galit nun. Naiinis lang ako kasi naipit ako sa away niyo magkakapatid. Gets? Hindi pa rin nawawala ang pagkailang niya kanina. Mula nang pumasok siya sa hotel hanggang pag-alis, may pakiramdam na para bang hindi siya welcome doon. Dagdag pa na hindi niya kasundo ang mga anak ni Harold. Okay, come in. Maligayang sabi ni Kilan. Pumasok siya sa loob at nakita ang laruan na nagkalat sa paligid. Ang 5 magkakapatid ay abala sa paggawa ng bahay-bahayan gamit ang pinagtagpi-tagping kumot. Tada! See, our big beautiful tent. Kasya kami lahat dito. If you add Papa, kahit sa labas lang ang paa niya, he can still sit here. Malumanay na ani Ingrid. Natawa si Selena. Kulang ng mga unan. Dapat may ipit na mga tela mula sa labas, tutulungan ko kayo. Okay! Sabay na sagot nilang lahat. Good. So wala naman talagang may sakit sa inyo, no? Tumahimik ang 5. Nagtutulakan ng mga bata. Sino raw may sakit? Pagkukunwari ni Philip. Not me. Bulong ni Leslie at Diana. Me? Not me too. Sagot ni Ingrid. Ngumiti lang si Kilan. Ma'am, how about we don't tell Papa? Gusto lang namin siya makalaro kaso busy siya kaya wag na lang. We're not lying, we just want to play with Papa. Sus, no problem, okay? Basta ba isali niyo ako? Tara! Nagsi-appear ang mga bata. Hinubad ni Selena ang suot na heels. Gumapang papasok ng tent na gawa nila. Nakalimutan niyang i-update si Harold. Ang tanging nasa utak niya ay ang kagustuhang takasan muna ang mga judgmental na bulong sa kanyang isipan. Ano ngayon kung para kay Jonah at Harold? Isa lang akong trabahante. Para sa mga bata, kalaro ang tingin nila sa akin. Sabi niya sa sarili. Dito na lang ako. Total mas kailangan ako dito. Lumalim ang gabi. Walang tawag na natanggap si Harold. Tumingin siya sa cellphone at nagbilang ng ilang segundo bago pumikit. Where's Selena? Ang alam ko po nasa bahay siya. Hindi pa umaalis yun. Sagot ng driver. Anong sabi ni Manang? Kumusta raw mga bata? May problema ba? Hindi po tumawag ang misis ko kaya ayos lang siguro sila boss. Umayos si Harold ng pag-upo at hinilot ang sentido. 11:00 na ng gabi, nasa bahay niya pa rin si Selena. Ano kayang ginagawa nito doon? Noong una hindi pa siya sigurado kung pagkakatiwalaan niya pa ang naturang dalaga. Napapansin niya ang pasimple nitong ngiti at maamong pananalita. Nakuha nito ang atensyon niya. Kaya dahil dito, sinubukan niyang tingnan kung magkakasundo ba si Selena at ang 5 bata sa bahay. Tulog na ang mga bata? Tanong niya kay Manang Erlinda.
nang salubungin siya nito sa tanggapan ng bahay. Opo sir. Tumigil na yung sigawan sa loob kaya napagod na siguro sila. May lagnat si Leslie pero naglalaro pa rin sila? Alam niyo naman kung gaano kaliksi yung 5, dagdag pa si Selena. Natigilan si Harold sa paglalakad. Si Selena? Ano meron sa kanya? Di ko po sigurado kaya silipin niyo na lang. Pinuntahan niya ang silid ng mga bata. Tinignan niya ang loob. Saglit na napatulala. Nagkalat ang laman ng unan sa paligid. May punit na kumot. Kahit ang damit ng mga bata madumi. Tila ba gumapang sila sa kung saan. Sa carpet, nakabulagta si Selena. Tirik ang mga mata habang natutulog. At panakanak ang humihilik. Mukhang napagod ito ng husto sa mga bata. Kumikirot na naman ang ulo ni Harold. Hindi niya matukoy kung anong mararamdaman. Naghalo ang pagtataka at inis sa kanyang dibdib. Manang pakuha ko ng bimpo. Pupunasan ko ang mga to. Agad na sumunod ang ginang. Nag-squat si Harold upang obserbahan ang mukha ni Selena. Ilang araw na lang ang ilalagi nito sa opisina. Aalis na ang dalaga. Papalit na ang dati niyang sekretarya dito. Everything will be normal again. Heto sir. Pagpukaw ni Manang Erlinda sa kanyang atensyon. Unang pinunasan ni Harold ang mga bata. Pagkatapos lumapit siya muli kay Selena para linisan ang mukha nito. Hindi man lang nagtanggal ng makeup ang dalaga. Para bang wala itong paki kahit pamaabutan niyang madumi ang buong silid. Matigas ang ulo. Malakas ang loob. Maganda at sexy. Puna ni Harold sa isipan. Ibinalik niya ang bowl kay Manang Erlinda. Tinuyo niya ang kamay bago binuhat si Selena upang itabi ito sa mga bata. Napakalaki ng kama ng 5, kaya hindi niya alam kung ba't nasa carpet si Selena. Bukas yung nalinisin ang kwarto. Patulugin niyo na silang 6 total, nagtulong-tulong din sila sa pagsira niyan. Huling sabi niya bago nagtungo sa sariling silid. Naghubad siya ng damit at pagod na nagunat. May trabaho bukas, pero nandito pa rin si Selena. Paano nito riremedyohan ang susuotin kinabukasan? Kinabukasan, nagising si Selena na mabigat ang buong katawan. Napakalambot ng kama pero hindi pamilyar sa kanya ang amoy ng silid. Dapat gisingin na natin siya. Who's voting for yes? Sabi ng boses ni Ingrid. No? Dapat itago natin siya kasi pagagalitan tayo ni Papa kapag nalaman na dito siya natulog. She's supposed to check on us. Tas nasira natin yung mga unan. Daing naman ni Kilan. I'm with Kilan. Segunda ni Philip. Saan natin siya itatago? Tanong ni Diana. Sa ilalim ng kama. Suhestyon ni Ingrid. Pinakinggan ni Selena ang usapan ng 5 bago tamad na bumangon. Ako ba, hindi niyo ako tatanungin kung anong gusto ko mangyari? You sleep again, sabi ni Leslie. Nope, anong oras na? That's 7. 7 with 20. Tumayo si Selena at binuksan ang pinto. Nakasalubong niya ang seryoso mukha ni Harold. Sinara niya ang pinto at bumalik sa kama. Tama kayo guys, I should sleep again. Sinong nasa labas? Untag ni Kilan. Papa niyo. Let's hide inside the blanket. Sigaw ni Philip. Nagtutulakan ng mga bata sa ilalim ng kumot. Hindi na nakapaghilahan si Selena. Mas pinili niya magtago sa ilalim ng kama. Bumukas ang pinto. Hinilan ni Harold ang kanyang paa. Saan ka pupunta? Sir! Sorry na. Hindi na talaga mauulit, sir. Sila yung humilas sa akin kaya di na ako nakaalis. Pinilit ako ng mga bata na magstay dito sa loob. We did not. Sabi mo okay lang. Sagot ni Diana. Ikaw ang nagsimula ng pillow fight. Dagdag ni Kilan. Nasira yung tent natin because of your heels. Punit na tuloy ang kumot. Sumbong ni Philip. Napahawak si Selena sa dibdib. Kala ko ba magkakakampi tayo? Bilis na naman akong sinukuan. You make sumbong first. Balik ni Leslie sa kanya. Bumuntong hininga si Harold. Bumalik ang mga bata sa pagtatago, kaya naiwan si Selena upang harapin ito. Maligo ka. Dress up. Huwag mo nang patulan ng mga bata. Mas lalo tayo malilate dahil sa ginagawa mo. Sabi nito bago tumalikod at umalis. Nakahinga siya na maluwag. Hindi nagalit papa niyo guys. He just doesn't care. Kahit sirain namin lahat dito sa bahay, Papa will just buy new ones.
Ganun ba? E di wow, ang yaman niya. Maiba ako. Sino sa inyong may malaking damit dyan na pwede kong suotin? Meron kami ni Diana and Ingrid. We'll dress you like a Barbie. Alok ni Leslie. Nagpasalamat siya at sumama sa tatlo. Lumipas ng ilang minuto bago siya lumabas ng silid. Fresh at buhay na buhay. Suot ang t-shirt na may print na I Love Cebu, shorts na umabot sa kanyang hita, at maliit na backpack. Isang sulyap lang ni Harold sa kanya, agad itong pumikit. Okay, let's go. Wala ka bang ibang damit dyan na pwede ko suotin, boss? Naiilang na tanong ni Selena. Hinubad niya ang isang strap ng backpack. Agad na bumoses ang batang nakamasid mula sa tabi. Don't remove it. Bigay ko yan sa'yo, so you should wear that. Ani Leslie. It's cute. Papuri ni Diana. Nag-thumbs up sa kanya ang dalawang lalaki habang si Ingrid. Hindi madrawing ang muka. Just because hindi kasya sa akin ng frozen na sandals binigay niya sa kanya. It looks better on her. Sagot ni Kilan. Saglit na umikot ang mga mata ni Harold. Let's go. Late na tayo. Sige po sir. Tiniis ni Selena ang kanyang ayos. Wala pang bukas na mall ngayon, kaya hindi niya alam kung saan bibili ng pamalit. Where's your map? Sana nagsuot ka na rin ng cap para kumpleto ang ayos mo sa field trip na to. Pasaring ni Harold habang lulan sila ng sasakyan. Hindi sumagot si Selena. Binuksan niya ang backpack na dala, kinuha ang cap na nasa loob, pati ang laro ang flashlight ni Ingrid. Ito ba? I came prepared. Naisip ko total ganito di kumpletuhin ko na lang yung props, no? Kumibot ang labi ni Harold. Sumandal ito sa backseat at pumikit. Are you my secretary? Yes, sir. Para mag-a-apply ka pa yata bilang ika-6 kong anak. Napansin ko lang na ganito ka pala kakulit. Bumagsak ang panga ni Selena. Iniwas niya ang tingin bago nagkibit balikat. Ika-6 na anak? Mas matanda ako sa kanila kung tutuusin nga pang mami na yung edad ko eh. So you wish to be their mom? Pay attention to my clothes, no? Hindi ako pang mommy. Bihis tour guide ako. Natawa si Harold. Habang palapit sila ng palapit sa opisina, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ni Selena. Talaga bang makikita siya ng kasamahan na ganito ang ayos? Sir, baka pwede namang idaan niyo muna ako sa bahay. Kahit dito na ako bababa, tas kita na lang tayo sa opisina mamaya, please. Pakiusap niya sa lalaki. Nagbingi-bingihan ito. Naiiyak na tumingin si Selena sa bintana. Hindi na lang siya aalis ng kotse. Isisiksik niya ang sarili sa backseat. Bahala na si Harold, hindi siya sasama. Kung magpupumilit ito, kailangan niyang kumuha ng pala para baklasin si Selena sa kotse. Dahil talagang hindi siya aalis. Here, wear this. Binigyan siya ni Harold ng isang paper bag. Nakapaloob doon ng isang skirt at blazer. Pwede na yun bilang pamalit niya. Thank you, bossing! Umiling ang lalaki. Pay attention next time. Kung alam mo may gagawin ka kinabukasan, huwag kang nagpapabaya. You have obligations, Selena. There's no problem with having fun. Huwag mong kalimutan yung trabaho mo. Opo, hindi na mauulit, Sir Harold. Dapat lang. Pagdating niya sa opisina, marami ang nagtaka sa I Love Cebu t-shirt na suot ni Selena sa loob ng blazer. Nagpalusot na lamang siya. Miss Gonzon, may naghahanap sa inyo sa lobby. Kaibigan niyo raw po. Ang sabi, magkakilala rin daw sila ni Sir Harold. Sabi ng receptionist sa kanya sa pamamagitan ng tawag. Agad na bumaba si Selena. Nung makaharap niya naman ang bisitang tinutukoy ng receptionist, nagulat siya. Jonah, ba't ka nandito? Well, you said that you're working for Harold. Nandito ako para bisitahin ka. Kahit naman hot and cold ang friendship natin, may pakailan pa rin ako sa'yo. So, hi. Napahawak siya sa ulo. Salamat sa pagbisita. Yan lang, girl, let's go to your office. Nandun si Harold eh. Oops, talaga? I'm sure he won't mind. What's good about my small desk and mountains of paperwork, Jonah? Ano ka ba? Well, I never worked before. I wanna see how. Indulge me, okay? Yeah, maybe I don't have to work in the future pero gusto ko pa rin maintindihan ang struggle mo. Hinila niya ang kamay ng babae palayo sa lobby. Marami ang nakakarinig ng pinagsasabi nito. Nilabas niya ang cellphone at tumawag sa linya ni Harold. Agad itong sumagot. Is there an emergency?
Sir, wala po pero may guest na gusto umakyat sa opisina. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at naghintay sa magiging sagot ni Harold. Ano nga ulit ang pangalan ng babaeng yan? Jonah Esquivel ho. Pumalatak ang lalaki. I refused the arranged marriage offer last month. Sabihan mo siya na hindi magbabago ang isip ko. Tell her to let this go. Naiintrigang pumamewang si Selena habang kausap ang boss. So yan pala talaga ang pinunta niya dito. Ang sabi niya sa akin ako ang binibisita niya. And you believe that? Di naman ako friendless. But do you honestly believe her? Hindi. Wala naman kaming pagkakapareho sa buhay. Kahit sa Facebook, di niya ako inad. Sinipat niya ng tingin si Jonah. Malayo ito sa kanya kaya hindi nito naririnig ang naging pag-uusap nila ni Harold. Pasensya na, sir. Bilisan mo na dyan, kailangan kita dito. Right away, boss. Pinatay niya ang tawag saka lumapit kay Jonah. Inulit niya ang sinabi ng lalaki. What? Ang kapal naman ng mukha niya para isiping siya ang pinunta ko dito. Feeling ha? Hili ng babae. Chill ka lang. Look, Jonah, talagang busy kami ngayon kaya kahit umakyat ka doon, hindi rin kita may entertain. Maboboard ka lang dito. You just don't want me to be here? Nagpapalusot ka pa? Yes. Ayoko makita ka rito and you know what? Ang totoo niyan ayaw ko sa'yo as a person. Kung sa ibang company pa to, nasisante na ako sa panggugulo mo. Sige na, magtatawag ako ng security kapag di ka pa umalis. Pinandilatan siya ni Jonah. Hindi niya ito pinansin na tumalikod na para bumalik ng opisina. Iilang araw na nga lang ang ilalagi niya rito sa kumpanya ni Harold na puno pa ng problema ang bawat oras nila. Hindi niya ilalagay bilang reference ng lalaking yun sa kanyang CV. Sa susunod na mag-a-apply siya ng trabaho, baka kasi may masabi itong masama sa bagong a-applyan niya. Dumating din sa wakas ng huling duty ni Selena sa office. Binigyan siya ng cake at bulaklak ng mga kasamahan. Maging si Harold nagbigay ng paper bag. Laman ay ang mamahaling Brooke, galing sa isang sikat na jewelry brand. Ang sabi, token of appreciation ang tawag dito. Hindi naman makapaniwala si Selena na kahit papaano pala may nagawa siyang tama sa opisina. Nagkita sila ni Peach sa isang bar kinagabihan. Cheers to your freedom, Selena! Bati ng babae. Anong freedom? Be, unemployed ako ngayon. No work, no income. Nagustuhan mo na ang trabaho bilang sekretary? I can recommend you to some people para naman mapakinabangan natin yung newfound talent mo na yan. Thanks. Yumuko si Selena at sinimsim ang hawak nitong Long Island tea. Boring pala no, bukas wala na akong gagawin. Is it the work you miss? O yung boss mo? Pwede bang both? Di na rin masama yung experience ko kasama ang anak ni Sir Harold. Makukulit sila pero masayang kasama. As an only child, para bang nabuhayan ako ng loob bigla. Alam mo, kaya siguro hindi na-attract sa'yo si Harold kasi dapat yung mga anak niya ang una mong niligawan. Kaibiganin mo, palambutin mo. Hanggang sa sila na mismo magsabi sa papa nila na ikaw ang gusto nila maging second mommy. Excited na sabi ni Peach. Hugasan mo nga yung utak mo, te. Oh, ano? Mali ba yung sinabi ko? Huwag mong sabihin na never yung sumagi sa isipan mo. Siyempre dumaan yun sa utak ko. Common sense tells me it's wrong, okay. Pero yung mga bulong mo talaga tinitempt mo ko eh. Nagkibit balikat si Peach. Girl, kung mauwi man sa happy ending yan, ako na siguro ang pinakamasaya sa buong mundo. Kumislap ang mga mata ni Selena. Siya nga pala, may mga damit akong hiniram kay Leslie at Diana. Isa sa uli ko pagdating ng Sunday. Walang pasok ang mga bata nun. You're really serious about that? Oo naman. Hinawi ni Peach ang buhok at ngumiti. Papahiramin kita ng outfit para pagdating mo dun pang Miss Universe ang aura mo. Napangiti si Selena. Mabuti na lang nariyan pa rin si Peach para damayan siya. Sumapit ang linggo. Nang matapos siyang ayusan ni Peach, agad nang hinayang si Selena. Binabawi niya ang papuring naisip para kay Peach noong araw na yon. Putok na putok kasi ang blush on niya ngayon. Napakahaba rin ang kanyang false eyelashes at namamaga sa pula ang pinahid na lipstick sa labi. Umamin ka nga, Peach. Sinasabotahe mo ba ako? What? Ini-enhance ko yung features mo, be. Grabe naman pagka-enhance to. Kapag kumukurap ako, may hangin na lumalabas sa pilik mata. Di na falsies tawag dito, Peach. Pamaypay na. Hinablot nito ang kanyang kamay. Don't be silly. Pinagpaguran ko idikit yan.
Unang sulya pa lang ni Harold sa'yo, hindi kanya makakalimutan. Achieve! Oh, I'm sure about that. Dadalhin niya mukhang to hanggang sa bangungot. Be serious, bestie. Hindi gagana to. Feeling ko gusto niya ng yung simple yung ayos. Dapat mukhang fresh at juicy. Ganon. So, buburahin na lang natin to. Obviously, Peach. Ang bigat sa mata ng eyelashes na to. Huwag na nating ipilit. Dismayado itong umiling. Sige na nga. Nakahinga si Selena ng maluwag. Kung ipipilit ni Peach ang makeup style na to, tapos nakasuot pa naman siya ng puting bestida, aakalain ni Harold na humihingi siya ng hustisya imbes na atensyon. Kapag kinasal ka sa kanya dapat ako ang sasalo ng buke. Niyakap niya ito. Oo naman. Sa huli, nakarating siya sa bahay ni Harold na simple lang ang makeup na nakalagay sa muka. Suot niya ang simpleng bestida at sandals. Dala ang paper bag na naglalaman ng damit, pants at backpack ng mga bata. Selena, ikaw nga. Nagbalik ka iha. Nice to see you again po, Manang. Nandyan ba yung mga bata? Oo, nasa loob sila. Teka pagbubuksan kita ng gate. Halika dito. Waging pumasok ng kabahayan si Selena. Narinig niya ang dagundong ng mga papalapit na bata at hinanda niya ang kanyang sarili. Tita Selena! Tili ni Leslie, Diana at Ingrid. Ang dalawang batang lalaki hindi na nag-abala sa pagsasalita. Diretsahan sila lumundag at sumampas sa kanyang likod at binti. Nauna ako! You remembered us, tita? Napaubos si Selena. Bitiw, nasasakal ako. Ikaw na bata ka. Oops, sorry. I'm really sorry. Natuwa lang ako sa pagdating mo. I didn't mean to hurt you, tita. Kumunot ang kanyang noo dahil okay ang pakikitungo nila sa kanya ngayon. May pinagdadaanan kaya ito sa kamay ng ama? Nandito ako para isaulit tong hiniram kong damit. Alam ko na importante to sa inyo kaya ayan. Thank you for letting me use it. Kalmadong sabi niya sa mga bata. Oh, Papa have 20 of this shirt. Siguro love niya ang Cebu. Komento ni Leslie. Kay Papa mo to? Yup, kinuha ko yung isa and then I kept it. May tinago rin akong brook ni Papa. I also have one of his watch. Masama yung manguha ng gamit na hindi sa'yo, Leslie paano kung masanay ka tapos madala mo yan sa ibang tao? Kay Papa lang ako kumukuha because I miss him. Hindi niya kami nasasamahan lagi but I still have his things. Parang magkasama na rin kami nun. Umaho ng inis sa puso ni Selena. Nasaan ba kasi ang tatay ng mga ito? Ba't lagi malungkot ang mga bata? Anong busy? Kung gusto may paraan, no? Gusto niyo ba ng kalaro? Let's play. Total, walang pasok ngayon. But sabi ni Papa we should sleep para tumangkad kami. Sabi ni Diana. 10:00 pa lang ng umaga? Anong tulog? Ilabas niyo yung mga kamay niyo. Maiba, taya! Inilahad niya ang kamay at hinintay na sumunod ang 5. Ako ang taya, bibilang ako ng 10. Sigaw ni Ingrid. 1! Tumakbo si Selena hanggang kusina. Umabot pa ni sa tenga niya ang boses ni Ingrid. Bumaling siya sa kasamang si Diana. May speaker yata sa lalamunan niyang kapatid mo. If she's angry, we shut up. Nakakahilaw ang lakas ng boses niya. Bulong ng bata. Namangha tuloy si Selena. Di kaya may superpower si Ingrid? Maybe. Gotcha, Philip! Tili ng batang babae. Don't shout in my ears! Natawa si Diana. Kapag nahanap niya tayo, close your ears agad, tita. Palapit ng palapit ang yabag ni Ingrid. Pumikit si Selena at excited na hinintay ang reaksyon ng bata. Siguro, yayakapin siya nito. Ilang minuto ang lumipas pero wala pa rin. Nagangat siya ng tingin at halos panawan ng ulirat nung magkasalubong sila ng paningin ni Harold. Tinanggal niya ang kamay sa tenga at ngumiti. Hi, boss. Siguro na sobrahan ang paglalaro niyo ng mga bata noong nakaraan. Mukhang may naalog na giras sa utak mo kaya lumuwag. At ngayon umaalog-alog. Seryoso siyang umiling. Di nakakatuwa, tumabi ka kapag ako nahuli ni Ingrid lagot na. Malakas ang boses nun. Umupo si Harold sa kanyang tabi. Kumunot ang noo ni Selena. Anong ginagawa mo dito? I have day offs too. Kukuha lang sana ako ng tubig but then I saw you.
Nakangiti tas nakatakip ang kamay sa tenga. You wanna know what I thought? Hindi. Uhusgahan mo na naman ako eh. Mabuti na lang alam mo, Selena. It was weird. Ba't ka nandito? Nagtatago din. Sumilay ang isang ngiti sa labi ni Selena. Ilang saglit pa nataon sila kay Ingrid. Agad silang napatakip ng tenga. Papa, I caught you! Ikaw din, tita! I'm the best! Okay. Sino una mong nahuli? Siya naman ang taya. Sabi ni Harold sa anak. Si Kailan? Sasabihan ko siya na yung mag-count. Umalis ang bata. Tumayo si Selena at sumandal sa counter. Nandito lang ako para magsauli ng gamit kina Leslie. Kala ko interesado ka sa akin. Sabi ni Harold. Paano mo naman nasabi yan? The way you look at me, the way you smile, it's different from the way you do to others. Laging espesyal ang para sa akin. Ngayon, ngumiti si Harold. Ngayon naisip ko tuloy na baka gusto mo lang ng anak. Hindi totoo yan, no? Aalis na nga pala ako. Don't. Nag-enjoy sila kapag kasama ka. Ako ang dapat na aalis. Thank you for entertaining them, Selena. You're welcome, Harold. Tapos na ang serbisyo niya rito bilang sekretary. Kaya dapat tigilan niya na rin ang paggamit ng formal na salita. Sa isang banda, mas naging close pa sila. Pero kung tutuusin, malayong malayo ito sa kung ano ang hiling niyang mangyari. Gusto mang kilalanin ni Selena si Harold sa tulong ng mga bata. Limitado lang ang alam ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, nauuwi lang sa pagdalaw sa mga bata ang kanyang pagbisita dahil hindi sila nagkakasalubong ni Harold. May dala akong banana cue kasi may trabaho na ulit ako. Pagbabahagi niya sa 5. Congrats, Tita Selena! Unang bati ni Ingrid. Naging matabang naman ang ngiti ni Leslie. Ibig sabihin ba nito, Tita, di ka nadadalaw sa amin kasi may work ka na? Siyempre, pupuntahan ko pa rin kayo. Siguro mga weekend na lang. Para makapag-focus din kayo sa gawain sa school. You say that now, pero pagtagal di ka na namin makikita. Nako, malabong mangyari yan. Kailan ba ako hindi tumupad sa sinabi ko? Tita always remember, it's okay guys. Pangungonsola ni Diana sa 4. Noong oras ng kanyang pag-uwi, nakasalubong niya si Harold. You're going home? Hatid ka na namin, Karen. Sumunod si Selena, total madilim na. Namiss niya ang lalaking ito at ngayon lang siya nagkaroon ng chance na makapagkamustahan. Hindi lalabas sa mga bata sa susunod na linggo. Umaaligid ang totoo nilang ama. I will wait until the authorities catch him. Sa ako ibabalik sa eskwela ang mga bata. Imporma ni Harold. Nabura ang ngiti ni Selena. Totoong ama? Yes. The one my ex-wife slept and got pregnant with is a drug dealer. Kaya hindi ko pa siya pwedeng iharap sa mga bata. I'm telling this to you para matulungan mo ako na pasayahin sila sa bahay. So they won't notice any problems. Hindi pa rin siya makaget over sa sinabi nito. Hindi mo sila anak pero... Yes, they're not mine biologically. Saka, plano ko ipaalam sa kanila kapag malalaki na sila. Ngayon pa lang ang hirap na nilang kontrolin. Paano pa kaya kapag sinabi ko ang totoo? Baka hindi na ako pakinggan ng mga yon. Oras na malaman nila yan. Ikaw talaga magiging masama kasi ang cold-cold mo sa kanila. Dapat binigyan mo sila ng atensyon para kahit papano, masabi nila na may pagmamahal ka. Kumibot ang labi ni Harold. Hirap naman nun. 5 sila, lahat hindi akin. E di sana hindi mo na lang sila inangkin. I did it because Patricia and I were married. Hindi ko pa kilala nung panahon na yon kung sino ang kalaguyo niya. And I thought they're mine. Natutop ni Selena ang bibig. Hindi niya ma-imagine kung anong sakit ang naramdaman ni Harold nung madiskubre niya ang totoo. Hindi ko man lang natanong si Patricia mata sa mata kung ba't niya ginawa yon. I figured it doesn't matter anymore. Irresponsable silang dalawa. Huminga siya ng malalim. Basta ang payo ko dapat maging sweet ka sa mga bata dahil nagdesisyon ka nang tanggapin sila bilang anak, pangatawanan mo. That's a role you signed up for. Pinag-iisipan ko ngayon ang pagpapadala sa kanila sa States. Maybe, they'd be more safe there. Mas makakapag-aral sila na maayos. No? Bulalas niya. Harold, masasaktan sila oras na gawin mo yan. Ano bang problema dito sa Pinas? Wala naman ah.
Maliban sa kulitan ni Killian at Philip, wala nang ibang issue. Siyempre mga bata sila kaya excuse mo na lang yon. I don't know anymore, Selena. Naiipit lang din ako sa sitwasyon. Hinilot ni Harold ang sentido. Nakamasid lang si Selena. Nag-iisip ng plano upang wag matuloy ang desisyon nitong pagpapadala sa mga bata sa ibang bansa. Kailangan niyang kuntsabahin ang 5. Sa mga gabing nagdaan matapos ang pag-uusap na yon, dahan-dahang kinokondisyon ni Selena ang isipan ng 5 bata upang sila'y bumait. Hindi pa rin siya nagwawagi hanggang ngayon, pero naniniwala siya na kapag naturuan niya ang mga ito, wala nang magiging problema. Is there a problem, tita? You look sad. Panimula ni Leslie nang maupo ito sa kanyang tabi. Sinabi niya rito ang plano ni Harold na ilipat silang 5 dala ng pressure at konsumisyon. Agad na namutla ang mga bata. We don't want to go. Tita, tutulong ako para di na kami ipadala ni Papa sa ibang bansa. I'm scared. Tura nito. Nakahinga siya ng maluwag. Mabuti na lang. At napapakiusapan si Leslie. Hindi ito bumuelta agad gaya ng kanyang inaasahan. Selena, dito ka na raw maghapunan, sabi ni Sir. Pauwi na siya. Sige po, salamat Manang Erlinda. Lumabas siya ng silid. Humilig sa balkonahe ng bahay. Tinawagan niya si Peach. Inamin niya ang sitwasyon maliban sa sinabi ni Harold na hindi siya ang ama ng 5. Mas konti ang nakakaalam, mas mabuti. Girl, nandyan ka ba para sa lalaki o para sa mga bata? Am I hearing this right? Parang hindi si Harold ang naaakit mo kundi ang mga anak niya. Ewan ko ba? Sumisikip ang dibdib ko kapag naiisip na hindi na kami magkikita ulit. Kapag nasa ibang bansa sila, be, limot na ako ng mga to. Mamimiss ko sila ng sobra. Hindi ka naman magtatagal dyan kung walang nararamdaman sa'yo si Harold kahit konti, no? Gamitin mo kaya yun para wag niya ituloy yung balak niya. Yamot na umismid si Selena. Peach naman hindi gold ang mukha ko para basta nalang masilaw si Harold, okay? Walang mawawala kung susubukan mo. Nandyan ka na nga. Tumigil sa wakas ang pag-overthink ni Selena. Dumating na kasi ang kotse ni Harold. Bye-bye na muna, Peach. Kita tayo sa susunod, ah. Okay, kaya mo to, be. Nasapo niya ang ulo at asar na humugot ng hangin. Paano ba siya nalagay sa posisyong to? Naging seryoso ang mood sa hapagkainan nung magkasabay silang kumain. Tuwid na tuwid ang likod ng mga bata. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Pare-pareho silang may determinadong ekspresyon. Mukhang nasabi na ni Leslie sa iba ang problema. Harold, kumain ka pa. Pinagsandok niya ng kanin ng lalaki. Kakausapin sana kita mamaya ng tayo lang, pwede ba? Sure. Matapos kumain, umakyat ang lalaki sa opisina. Tinibayan ni Selena ang loob. Guys, huwag kayong mag-alala. Hahanap tayo ng paraan, okay? Bulong niya sa 5 bata. We can do this, tita. Madamdaming sabi ni Leslie. Niyakap siya ng mga bata. Pinuntahan niya ang opisina ni Harold sa taas at kumatok sa pinto. Come in. Good evening. Naiilang nabati niya bago umupo sa sofa. Sa katabi ng mesa ni Harold. Anong oras ka matutulog? 11. Ikaw anong oras ka uuwi? Kapag nangako ka sa akin na di mo sila ipapadala abroad, aalis na ako agad. Tumigil si Harold sa pagbabasa ng dokumento. Hinubad nito ang suot na salamin sa mata. Tiningnan niya ng mariin ang babae. I want you to repeat what you just said, Selena. Kapag nangako ka na hindi mo ipapadala sa ibang bansa ang mga bata, hindi na kita guguluhin dito. Hindi na ako mamimerwisyo sa inyo. Are you joking? Hindi ko maalala ang sinabi ko na ayaw kita makita dito. You're very much welcome here. Kung gusto mo maglagay ng tent sa labas o mag-claim na isang guest room dito, by all means do it. I just don't understand what you're trying to do. Pwede ka mag-hire na maraming tauhan, Harold. Hindi mo kailangan alisin ng mga bata kung saan sila sanay. Kapag tinuloy mo yung balak mo, guguluhin kita araw-araw. Ako ang magiging konsensya mo. Hindi kita patutulugin. Babatuhin ko yung bintana mo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Selena. Pinagmasdan siya ni Harold ng ilang segundo. Na-realize na Selena kung gaano ito ka-cold. Ang sama mo. If you want them to stay, baliktad yata. I want them to be here only if you're also present. You became the heart of this fake family relationship, Selena.
Namilog ang kanyang mga mata. Inobserbahan siya ni Harold ng ilang segundo bago nagsalita. Kung may masama man dito, ikaw yan. Di na dapat ako magmamahal ulit. Di na dapat ako nakakaramdam ng awa para sa limang yan. Supporting them financially is enough. Pero gusto mo na happy family, di ba? I can learn. But that's only happening if you're going to be here with me. Hihinto ako sa pagtatrabaho? I recommended you to Charles. No. I don't want you to stop working unless yun ang gusto mo. Kung dito ka uuwi, matutulog at kakain, sapat na yun sa akin. Napahawak si Selena sa dibdib. Sigurado kang yun ang gusto mo? Yes. Tumingin ito sa orasan at tipid ng umiti. Gabi na. Pick a room to sleep in. Okay. Hindi pa rin bumabalik ng buo ang diwa ni Selena. Kailangan niya mag-isip ng maigi. Hey, naririnig mo ba ako? Nasa malayo ang tingin mo. Baka bukas yan sabihin mo nakalimot ka. Maaalala ko! Sagot niya. I said pick a room to sleep in. Kasama sa choices mo ang master's bedroom. You can sleep with me. Huwag kang mag-alala. I'll be a gentleman. For now. Mabilis na tinawid ni Selena ang espasyo papunta sa pinto. Nagtatakbo siya pababa ng kusina at lumagok ng tubig sa dispenser. Oh, kung makatakbo ka naman, iha, para kang hinahabol ni Thanos. Sabi ni Manang Erlinda. Kilala niya yan, Manang? Oo naman. Nanonood ng TV ang mga bata dito. Ang sabi mo ka raw siyang matigas na puto bumbong. Natawa siya ng bahagya. Manang, sa palagay niyo ba may chance na ipapadala ni Harold ang mga bata abroad? Nako, malayo yan, iha. Talaga po? Paano niya nasabi? Hindi sa sinisiraan ko si Harold pero kakaibang bata yon. Gusto niya na nasa malapit lang ang lahat ng natitirang mahal sa buhay, kahit hindi niya kadugo ang mga bata sa taas. Oras na sinabi niyang anak niya, di niya ipapamigay kahit kanino. Napakurap si Selena. Pinagmasdan siya ni Manang Erlinda. Pamilya rin ang turing niya sa'yo. Kakaunti lang tayo, nakabilang sa kanyang mundo. Pagpasensyahan mo na lang, ha? Pumanhik si Selena sa isang guest room. Nanginginig na tinawagan si Peach. Ikinuwento niya ang lahat na nangyari. So what you're trying to say is that siya pala ang nasa likod ng pagkakahire mo ngayon? That's kind of scary. Kakayanin mo ba? Maganda ang workplace ko ngayon. Hindi gaano mabigat ang trabaho. Sa palagay ko ginawa yan ni Harold kasi alam niyang mas safe ako at sasaya sa opisinang yun. Ang translation niyan, gusto ko rin siya at okay lang sa akin ang ginawa niya. Ang haba na explanation mo, ha? Natawa si Selena. Di pa rin ako makapaniwala eh. All this time, sinusubukan natin siya itrap at akitin, yun pala. Ikaw yung dahan-dahang nahuhulog sa lahat ng patibong niya. Even the second time that you met the kids. Anong klaseng excuse yun? Di ka naman doktor para mapagaling mo ang mga bata kung may sakit ang mga yon. Dagdag ni Peach. Pambihira. Di ko man lang napansin agad. Nagtakip ng mukha si Selena. Kailangan niya mag-decide kung ano magiging desisyon niya kinabukasan. Noong oras na ng almusal, magiliw nang umiti sa kanya si Harold. Ano sa tingin mo, Selena? I think it will be good to stay. Mababait ang mga bata. Matututo pa sila. Nagsi-appear ang 5. Tumango si Harold at ngumiti. What about me? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Alam mong gusto kita. Hearing it would be nice, sweetheart. Nagpalitan ng tingin ng mga bata. Tumikim si Selena. Gusto rin kita, Harold. I think you and the kids are worth staying for. Makalipas ang 1 taon. Maaliwalas ang umaga kaya napagpasyahan ng buong pamilya na maglaro ng volleyball. Hindi marunong ang mga bata pero competitive si Selena laban kay Harold, kaya pinayagan nila ang 5 na gamitin ang paa sa pagsiserve ng bola. Mababa ang net, at ang tagabilang ng score ay si Ingrid. 1-0 score for Mommy Selena! 1-0, good job, Kilan! Saad ni Selena bago nag-serve muli ng bola. Umiling si Harold sa kabilang bahagi ng net kasama si Diana at Leslie. Papa, fight harder! Nakatingin ka lang kay Mommy! Yamot na sabi ni Diana. Alright. Nilakasan ni Harold ang balik ng bola. Agad kumilos si Selena para buhatin si Kilan at ito na ang sumangga sa paparating na tira. Haya!
Sigaw ng bata, sabay sipa. Bumagsak ang panga ni Harold. Maging si Leslie na pasabunot. Pwede yon? I guess it's okay. Wala naman sa rules na bawal magbuhat ng teammates. But if that's true, ba't di tayo binubuhat ni Papa? Nagposing si Selena. Dumapa sa harap niya si Philip habang si Kila nagpalundag-lundag. Again, Mommy! Bigat mo, nak. Mababalian ako kung gagawin natin yun ulit. Uurong yung height ko. It's okay, Mi. Maliit ka naman dati pa. Anong sabi mo? Kinurot ni Selena ang pisngi ng bata. Ikaw? Switch teams! Requested Diana at Leslie. Gusto namin makasama si Mami sa game, Papa. Fine. Lumapit si Harold at tumalik sa kanyang labi. Ayaw na nila sa akin. Mas gusto ko nilang kasama. Tumawa lamang siya at agad nag-unat palapit sa kabila. Nagpalit sila ni Harold ng pwesto. Ipakita natin sa kanila ang girl power! Sigaw niya. Let's go! Nagpalitan ng iilang spike ang magkabilang grupo. Hindi nakasagot ang hanay ni Selena at lumapat sa lupa ang kanilang bola. Buong lakas na tumili si Ingrid. 1-on-1 score from Papa! Bigay na bigay siya sa role niya, nakakabingi. Bulong ni Diana. Nagkibit balikat si Leslie. Bigla she's not playing kapag di yan nakascore sa suntokin niya sina Kilan at Philip. Go, Mommy! Go, Leslie! Go, Diana! How about us? Di mo kami iha-hype? Tanong ni Philip kay Ingrid. Okay, Philip and Kilan, if you don't win, magdadala ko ng picture niyo sa school yung may diapers at pacifier. Napatawa si Harold. Honey, that's not cheering. Blackmail ang tawag dyan. Go, Papa! Umiling si Kilan. She has favorites and it's not us. Nagpalitan pa ng tira si Harold at Selena bago tuluyang nanalo ang grupo ng mga kalalakihan. Papa, we won! It's because of me. Kita niyo yung sipa ko? Mommy, tell me, was it good? Galing ko, no? Pagbibida ni Philip sa sarili. Maganda na tayo na makakain. Magtulong-tulong, okay? Walang tatakbo, walang tatamad-tamad. Ani si Lina. Alalayan niyo si na lolo't lola pababa ng hagdan. Come here. Kanina ka pa tumatakbo. Aren't you tired? Tanong ni Harold bago siya pinunasan ng tissue sa muka. Mukha na ba akong tuyo? Di ko man lang napansin. You look fine, Selena. What I mean is that kanina ka pa kumikilos. Magpahinga ka naman. Sige na nga, dito na muna ako. We won. Kahit hindi ako marunong talagang ginalingan ko, I should be rewarded. Fine. Anong reward ang gusto mo? Masahe. I want it full body. Inilibot ni Selena ang tingin sa paligid. Na makitang walang mga bata. Saka lang siya tumango. Susuotin ko yung bago kong bili na ano. Oh, that? Ngayon pa lang, thank you na agad. You're being silly. So what? I'm happy about my reward. Kung may gusto ka pang laruin, tell me. Kaya pa siguro ng tuhod ko. You're not that old. 5 taon lang ang lamang mo sa akin. I don't want to be gone before you. Gusto ko sabay tayo. Gusto ko rin yan. Mas maganda kapag may kasama. Niyakap niya si Harold bago ito pinagsabihan. Sa susunod, wag ka na magsalita ng ganyan. Ayoko mawala ka. Kahit sa panaginip ka, hindi ko gusto malayo ka sa akin eh. Selena, gusto mo ba magkaanak? I know you accept the kids as yours. Ayoko rin na mailang sa atin ng mga bata pero gusto ko sana may anak din tayong dalawa. A kid who look like me and you. Am I too selfish for wanting that? Lumakas ang pintig ng puso ni Selena. Naiintindihan niya ang nararamdaman ni Harold. Hindi nito kailangan tanggapin ang quintuplets dahil hindi siya ang biological father ng mga bata. Pero naging mabait ito at kinilala sila bilang tunay na anak. Hindi kalabisan kung gugustuhin ni Harold ng isa pang baby. Ang totoo niyan, curious din si Selena. Nagustuhan niya mag-alaga ng mga bata. Ngayon nagtataka siya kung ano kayang pakiramdam na magdalang tao at mga anak. Titigilan ko ang pag-inom ng pills. Susubukan natin. Thank you, Selena. Ngumiti siya rito at sabay nilang hinintay ang paglabas ng mga bata. Makalipas ang ilang saglit nakahanda na ang pagkain sa mesa. Nakaupo na rin ang kanyang mga magulang at nakangiti sa mga bata. Leslie will lead the prayer. Itabi niyo muna yung dala niyong laruan. Ani Harold bago pinangunahan ang pagyuko. Inobserbahan ni Selena ang pamilya at naluluhang pumikit.
Hindi niya inasahan na mauuwi sa ganito ang lahat. Mabuti na lang at pinalad siyang makatagpo si Harold, pati na ang mga bata. Masaya siya dahil sa dala nilang sigla sa kanyang buhay. Higit pa sa mga material na bagay o papuri ng ibang tao. Noong una, inisip ni Selena na magiging simple ang kanyang araw-araw. Mula nang malugmok ang pamilya nila sa hirap, tanggap niya nang wala siyang ibang choice kundi mag-adjust sa panahon. Wala sa isip niya ang pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Pero dahil sa gabay ng tadhana, dahan-dahang nagbago ang landas ng kanyang buhay. Naging kompleto at mas maligaya. The end.